Magandang umaga po mga kapatid. Welcome po muli sa ating pong pagbubulay ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Ang araw na ito ay isang napakalaking pagdiriwang po ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. So ang araw na to ay bisperas po ng Kapaskuhan at nawa mandatnan po ang bawat isa sa atin ng salita ng Diyos na punong-puno po ng kagalakan, punong-puno po ng pagpapala, punong-puno po ng pangako ng Panginoon na ating pong pinangahawakan na may pananampalataya na lahat ng mga ito ay kanyang tutuparin. Nais ko pong batiin po ang bawat isa sa kanilang mga tahanan ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Nawa patuloy na dumaloy ng masagana ang pagpapala ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayong umaga ay pinamagatan ko pong si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Ito po ay mula sa sulat po ni Apostol Juan, Kapitulo 8, talatang 12. Ito po ang kanyang isinulat patungkol po sa sinabi ng Panginoong Kristo. Ang sabi po ng salita ng Diyos, muling nagsalita sa kanila si Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Juan, Kapitulo 8, talatang 12. Mananalangin po muna tayo. O Diyos amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka, Panginoon, sapagkat tunay po na napakadakila ng iyong pag-ibig sa amin, na iyong ipinagkaloob ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Sa panahon ng kanyang kapanganakan, ito po ay aming pong inaalala at ipinagdiriwang maging sa araw na ito. Pagpalain ninyo mga katotohanan ito sa puso't isipan ng bawat isa sa amin, na ito po ay tunay na magliwanag sa aming pong mga buhay at makita ito ng aming kapwa upang sila din naman ay naisin na kilalanin si Jesus na kanilang Panginoon at tagapagligtas at liwanag ng buhay sa gitna po ng mundo na ito na nadirimlan dahilan po sa kasalanan. Panginoon, amang banal, maraming salamat po at patuloy naming ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng kaluwalhatian sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen at amen. May kwento po patungkol po sa isang bulag na nakaupo po sa isang kanto sa Manila at sa kanyang pagkakaupo sa kantong iyon ay meron po siyang dala-dala sa kanyang kamay na lampara. Nagtataka po ang napakaraming mga tao na ang taong ito na bulag ay kailangan ng lampara upang siya ay tanglawan. Meron pong isang individual na masyadong curious siya at nilapitan niya itong taong bulag at tinanong niya. Sabi niya, "Mama, bakit po kayo na may dalang lampara na maliwanag samantalang hindi naman po kayo nakakakita?" Ang sabi ng lalaking ito na bulag, ang sabi niya, "Kailangan ko ng ilaw upang hindi ako makatalisod o makatisod ng aking kapwa-tao." Tunay po na napakahalaga ng ilaw. Napaka-importante po ng ilaw, hindi lamang po sa taong ito na bulag, bagkus ito po ay napaka-importante po sa bawat isa sa atin. Marahil nakaranas po tayo na minsan ay natatakot tayo na dumaan sa isang kalye na walang kailaw-ilaw at sobrang napakadilim. Lubha po itong nakakatakot. Ang ilan po ay ayaw matulog sa gabi na walang maliit na ilawan sapagkat siya po o marami ang takot sa kadiliman. Ilan sa atin po ang palaging may nakatabi po ng mga flashlight sa ating po mga tahanan upang sa ganon kapag nag-brown out ay meron po tayong makukuhang ilawan kaagad. Paano po tayo makakakita ng lahat ng ating pong gawain, lalo na sa panahon ng gabi, kung wala po tayong ilawan?
Napaka-obvious po na talagang napaka-importante po ng liwanag. At ang kahalagahan po ng liwanag ay makikita po natin sa sinabi po ng ating pong Panginoong Kristo dito po sa talata na ating pong binasa. Sa Juan, Kapitulo 8, talatang 12. Binanggit din ng Panginoong Kristo ang mga katotohanan ito sapagkat inaalala po ng mga Hudiyo sa mga panahong ito ang karanasan po ng mga Israelita sa lumang tipan nung sila po ay naglalakbay sa wilderness o ilang sa panahon po ng Exodo. Makikita po natin sa Juan Kapitulo 7, talatang 2 na nagsasabi, malapit na noon ang pista ng mga Hudiyo, ang pista ng mga tabernakulo. Ang pistang ito ay nagpapaalala sa mga Israelita ng kanila pong paglalakbay sa lugar po ng wilderness o ilang. Na sila po ay inutusan ng Panginoong Diyos na sila ay manahan sa mga tabernakulo o sa mga tent. Ayon nga po sa Leviticus, Kapitulo 23, talatang 42 hanggang 43, ang sabi po, kayo'y maninirahan sa mga kubol sa loob ng 7 araw. Ang lahat ng katutubo sa Israel ay maninirahan sa mga kubol upang malaman ng inyong salinlahi na pinatira ko sa mga kubol ang mga anak ni Israel nang sila'y aking ilabas sa lupain ng Ehipto. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. So ang pagdiriwang po ng mga kubol o tabernakulo, ito po ay pag-aalaala sa karanasan ng mga Israelita nung sila po ay lumabas mula sa Ehipto patungo po sa lupang pangako ng Panginoong Diyos. At nung sila po ay naglalakbay sa ilang, kailangan po nilang manirahan sa mga kubol o mga tent. So ang kapistahan po ng tabernakulo ay paalala po ng kanila pong karanasan kung gaano katapat ang Panginoon sa buhay po ng kanila pong mga ninuno. Marahil ay naalala po nila kung gaano kadakila at katapat ang Diyos. Sa panahon ng kanila pong paglalakbay, ang Panginoong Diyos ay nagpapakita sa pamamagitan po ng tinatawag nating pillar of fire. Yan po ang pagpapakita ng presensya ng Panginoon sa buhay po ng mga Israelita nung sila po ay naglalakbay sa wilderness. So ang Panginoong Diyos ay nagpakita ng kanyang kagandahang loob at ng kanyang katapatan sa mga panahong ito ng paglalakbay po ng mga Israelita. Kaya nga, ito po yung pinaka-background kung bakit po binanggit po ng Panginoong Kristo ang mga katagang ito na nagsasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman. Binanggit po ng Panginoong Kristo ang katotohanan ito bilang paalala po na maging noong unang kapanahunan, ang Panginoong Diyos ay liwanag sa mga pinili niyang mga anak. At dito po sa bagong tipan, ang liwanag na ito ay tumutukoy sa persona mismo ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya nga, sinasabi ng Panginoong Hesukristo na siya ay makapangyarihan at pangwalang hanggang liwanag na maging nung lumang tipan ay ipinapakita na siya ay tunay na kaliwanagan. Kaya nga ang sabi po ng mga Pariseyo nung marinig ito, ng mga Pariseyong ito patungkol sa statement ng Panginoong Kristo, anong sabi nila? Sa Juan Kapitulo 8, talatang 13, sinabi sa kanya ng mga Pariseyo,
Nagpapatotoo ka tungkol sa iyong sarili, ang patotoo mo ay hindi totoo. Binanggit ito ng mga Fariseo sapagkat naintindihan nila kung ano po ang ibig sabihin ng Panginoong Kristo nung banggitin niya na siya ay ilaw ng sanlibutan. Sapagkat ang ilaw na ito ay ilaw noon pa maging sa lumang tipan at kiniklaim ni Jesus na siya yung ilaw na ito. At sa pag-claim ng Panginoong Kristo na siya yung liwanag at ilaw na ito, ang liwanag na ito ay ina-associate po sa Messiah or tagapagligtas o the anointed one ng mga Israelita. Ang sabi po sa aklat na sinulat po ni Propeta Isaias sa Kapitulo 9, talatang 2, ang bayan na lumakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang naninirahan sa lupain ng matinding kadiliman, sa kanila sumikat ang liwanag. Nais nating tingnan ang katotohanan ito patungkol po kay Kristo Jesus, na siya yung eternal na liwanag, eternal na ilaw, ilaw ng sanlibutan na ito. Paano natin matatawag na si Jesus ang tunay na liwanag ng mundo na ito na puspos ng kadiliman? Unang-una, makikita po natin sa mga talata na ating pong tinitingnan na ito yung pinaka-karakter mismo ng Panginoong Kristo. Ito yung kanyang persona. Ito yung kanyang pinaka-essence. Isa sa pinaka-essence niya bilang Diyos ay ang eternal na katotohanan na siya ay ilaw, mananatiling liwanag at ilaw ng sanlibutan. Ang sabi sa unang Juan Kapitulo 1, talatang 5, 1 John chapter 1 verse 5. Sorry, hindi ko po na-type yung 1 John. Nailagay ko lang po ay Juan. Ito po ay unang Juan Kapitulo 1, talatang 5, at ang sabi po, at ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya, at sa inyo'y aming ipinahahayag, na ang Diyos ay liwanag, at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Ito po ay patotoo po ni Apostol Juan. At yan yung sinasabi sa wikang Ingles, "This is the message we have heard from Him and proclaim to you, that God is light, and in Him there is no darkness at all." Kaya nga itong mga Pariseyong ito, naintindihan nila kung anong ibig sabihin ng Panginoong Hesus nung banggitin niya ito na siya yung ilaw ng sanlibutan. Kiniklaim mismo ni Jesus na siya po ay Diyos, sapagkat sabi nga po sa talata na ating tinitingnan, ang Diyos ay liwanag, at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Makikita po natin yung paghahambing po ng liwanag sa panulat na ito ni Apostol Juan, na ang liwanag ay siyang napakabuti at ang kadiliman po ay nagsisimbolo po ng kasalanan. Lahat ng mga bagay na hindi mabuti ay inilalarawan sa pamagitan po ng kadiliman. Ang sabi nga po sa Juan Kapitulo 1, talatang 9, siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Si Jesus mismo, siya yung ilaw at siya yung tumatanglaw sa lahat na nandito po sa sanlibutang ito. Kaya nga ang sabi po ng Juan Kapitulo 12, talatang 35, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus,
Ang ilaw ay kasama ninyo ng kaunti pang panahon. Kayo'y lumakad habang nasa inyo ang ilaw upang huwag kayong abutin ng dilim. Ang lumalakad sa dilim ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Nakakalungkot po sapagkat ang mundo na ito na ating pong ginagalawan ay puspos ng kadiliman. Kung wala si Kristo Hesus sa buhay po ng isang individual, siya ay nananatiling nasa kadiliman at hindi niya alam ang kanyang pinatutunguhan. So kung wala si Jesus sa buhay po ng bawat isa sa atin, lahat ng ating mga pagpupunyagi at pagsisikap ay tungo po sa kawalan, sapagkat tayo po ay nananatili sa kadiliman. Nakakalungkot po na mangyari ang mga katotohanan ito sa buhay po ng isang kapwa-tao natin. Bilang mga mananampalataya, nararapat lamang po na ikaw at ako ay masumpungan ng Diyos na talagang nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat nasumpungan natin sa kanyang makapangyarihang pagkilos ang tunay na liwanag. At ikaw at ako ay tunay na makakapamuhay ayon sa gabay ng liwanag ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat yung pinaka-karakter mismo ni Hesus ay tunay po na ilaw, tunay po na liwanag. Ang persona ng Panginoong Hesus ay ilaw o liwanag. Ang sabi sa Juan Kapitulo 2, unang Juan Kapitulo 2, talatang 8, gayon may isinusulat ko sa inyo ang isang bagong utos na tunay sa Kanya at sa inyo, sapagkat ang kadiliman ay lumilipas at ang tunay na liwanag ay tumatanglaw na. Si Jesus ang siyang nagliwanag at tumanglaw sa buhay ng bawat isa na tunay na sumampalataya sa Panginoong Hesus bilang kanyang personal na Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi sa 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 21, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Ito yung ginawa ni Jesus sa atin, na siyang liwanag sa buhay natin. Inako niya ang ating mga kasalanan upang ang mga kasalanang ito ay kanyang bayaran sa pamamagitan ng kanyang buhay mismo na siyang inialay niya sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. At tayo na mga sumampalataya sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, nagliwanag po ang buhay mismo ni Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, nawa masumpungan tayo ng Panginoon na nagtatapat sa Kanya, sapagkat ang persona mismo ni Jesus ang siyang ating pong liwanag. Ang sabi sa Hebreo, Kapitulo 4, talatang 15, sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Si Jesus, ang ating Panginoon at tagapagligtas, at ang kanyang persona mismo, ang kanyang karakter, ay liwanag. Hawakan po natin ang katotohanan ito. Hindi lamang po ang persona ni Jesus ay ilaw. Pangalawa, ang halimbawa ng Panginoong Hesus ang siyang tumatanglaw sa buhay po ng bawat tunay na mananampalataya sa Kanya. Ang sabi po sa Juan, Kapitulo 8, talatang 12, muling nagsalita sa kanila ni Jesus, si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Yan po yung pinaka-karakter, yan yung pinaka-persona ni Jesus. Siya ay ilaw. Ngunit ang kanyang halimbawa, ang siyang patuloy na tatanglaw
sa landas na ating pong tinatahak bilang mga tunay na Kristiyano. Kaya nga ang sabi sa ikalawang bahagi ng talata, ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Bigyan pansin po ninyo ang sabi ng Panginoon, ang sumusunod sa Kanya, ang sumusunod sa Panginoong Hesus, hindi kailanman lalakad sa kadiliman. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, ikaw ay tunay na mananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi ka kailanman lalakad sa kadiliman sapagkat ikaw ay sumusunod sa Kanya. Sapagkat siya natanglaw at liwanag, ang siyang nagliliwanag sa landas ng buhay ng bawat isa sa atin. Bagamat hindi po tayo exempted sa mga hamon sa pananampalataya, nakakaranas po tayo ng mga kabigatan paminsan-minsan, ngunit nagkakaroon po tayo ng kagaanan sapagkat ang Panginoong Kristo ang siyang gumagabay sa atin, ang siyang nagbibigay sa atin ng kaaliwan, ang siyang nagbibigay sa atin ng ibayong kalakasan upang tayo po ay makapagpatuloy tungo po sa pamumuhay na kaluguran at kagalakan sa harapan ng ating pong Panginoong Hesus. Nakikita po natin kung gaano po kahalaga na ang halimbawa ni Hesus ay gumagabay sa ating paglakad at buhay at pamumuhay sa mundo na ito. Naranasan na po ng bawat isa sa atin na tayo po ay paminsan-minsan mamasyal, at sa ating pamamasyal, tayo po ay ginagabi na. At sa ating pong paglalakad sa panahon ng gabi, napakaganda po na meron po tayong kasama na mapagkakatiwalaan. Hindi po tayo nag-iisa sa ating pong paglakad, lalo na sa panahon po ng kadiliman sa gabi. Napakapayapa po kung meron po tayong mga kasama sa paglalakbay sa gitna po ng kadiliman. Salamat sapagkat bilang mananampalataya, bagamat tayo po ay lumalakad sa mundo na ito sa lilim ng kamatayan, na dahilan sa kasalanan ay talagang puspos ng kadiliman. Nandito ang liwanag ni Jesus, hindi lamang sa kanyang presensya sa buhay natin, bagkus sa kanyang mga ipinakitang mga kamanghamanghang mga gawa, sa kanyang mga halimbawa na nararapat lamang po na susugan ng bawat isa sa atin at sundin. So sa ganito pong kaparaanan, tayo po ay nawa palaging nagnanais, minimithi nawa lagi ng ating po mga puso at espiritu na mamuhay na may pagsunod sa mga halimbawa na ipinakita ng Panginoong Kristo. Ang sabi sa unang Pedro, Kapitulo 2, talatang 21, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Kaya nga, tayo po ay magmithi sa ating puso. Pagsikapan po natin, ibigay natin ang lahat ng ating po makakaya na sumunod tayo sa mga halimbawa, sa mga yapak ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ipinakita niya ang isang halimbawa po ng pagsunod. Katulad po ng kanyang pagsunod sa kalooban po ng Diyos Ama, kahit na siya po ay naharap sa kamatayan. Kaya nga ang pagsunod ni Jesus maging sa gitna o hamon ng pananampalataya, maging sa harapan ng kamatayan,
Ito ay nagbibigay sa atin po ng halos walang katulad na halimbawa na dapat nating susugan na magtiwala pa rin sa Panginoong Diyos maging sa mga panahon na animo hindi natin mapagtatagumpayan. Yung prayer life ng ating pong Panginoong Hesukristo, yung kanyang halimbawa sa mga panalangin niya, ay napakagandang susugan at sundin na ang buhay din naman ay puspos ng pagiging mapanalanginin. Ang halimbawa ng Panginoong Hesus kung papaano po niya tinutulungan niya ang mga nahihirapan dahilan po sa mga karanasan ng kasalanan. Nawa magbigay po ito sa atin ng pagkaunawa sa ating kapwa na minsan nadadapa dahilan po sa mga gawa ng kasalanan. Sa halip na sila ay hatulan, sila po ay dinadala ng Panginoon sa isang yugto ng buhay nila na marirealize nila na kailangan nila ng Panginoon na tagapagligtas. Kailangan nila ng kapayapaan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Lalo na sa mga panahon na nakakaranas po sila ng mga bunga ng kasalanan na nagagawa ng sangkatauhan. Hindi po basta-basta humahatol ang Panginoon sa mga tao na makasalanan. Bagkos, madalas dinadala po ng Panginoong Hesus ang mga taong ito sa yugto ng kanilang karanasan na marirealize nila na kailangan po nila ng tagapagligtas. Nawa susugan po natin ang halimbawa ng Panginoong Kristo. Maging tanglaw po yung kanyang mga halimbawa kung papaano po niya hinaharap lahat po ng mga karanasan na kanyang naranasan nung siya po ay nandito pa po kasama natin sa lupa. Mga kapatid, magagawa lamang po natin ito kung kilala natin at alam natin ang kwento ng buhay ni Jesus. Mula sa kanyang kapanganakan sa lugar ng Bethlehem hanggang siya po ay lumaki, hanggang siya po ay naging isang tagapagturo ng mga kamanghamanghang salita. Naranasan niya ang mga bagay na talagang hindi natin sukat akalain na mangyari, ngunit hinarap niya ito na hindi siya kailanman nakagawa ng kasalanan. O nagkakasala tayo, ngunit sa tulong at biyaya ng Diyos at sa pagnanais na sumunod sa liwanag po at tanglaw ng kanyang banal at matuwid na halimbawa, makakapamuhay po tayo na may kagalakan sa harapan ng Panginoon. Hawakan po natin ang mga katotohanan ito sapagkat ninanais ng Panginoon na tayo po ay sumusob sa kanyang halimbawa. Ang sabi sa unang Juan, Kapitulo 2, talatang 6, ang nagsasabing siya ay nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Sa mga gaanong kaparaanan, sa anong kaparaanan na ikaw at ako ay makakalakad ayon sa paglakad na gaya ng ating Panginoong Hesus. Sinasuggest ko po sa Paskong ito mag-umpisa po tayo. Una, meron tayong Panginoong Hesukristo na laging mapagbigay at nagkakaloob. Hindi po siya yung tao na naging ugali na kumuha lang ng kumuha. Ang isa sa pinakamagandang halimbawa ng Panginoong Kristo ay ang kanyang espiritu at puso na mapagkaloob. Hindi po siya nagkakait ng anumang bagay na alam niyang kailangan ng kanyang kapwa.
Maging sa Paskong ito sa ating pagdiriwang, kung meron din lang naman tayong resources at pagkakataon na magbigay, huwag nating ipagkait ito. Baka kailangan mong susugan ang halimbawa ni Jesus ng pagpapatawad. Tayo ay pinatawad ng Panginoong Hesus, tayo din naman magpatawad doon sa mga nagkasala laban sa atin. Baka merong kapang tao na hanggang ngayon ay talagang pag nakita mo ang hitsura o pagmumukha ay talagang parang namumuo yung galit sa iyong puso at isipan. Bakit hindi mo ialay sa Panginoon ang bagay na yan at sabihin mo, Panginoon, pinapatawad ko siya katulad ng pagpapatawad mo sa akin sa aking mga pagkukulang at kasalanan. Susugan natin po ang halimbawa ni Jesus sapagkat ito po ay ilaw, liwanag at tanglaw sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pinakahuli po na ating pong sususugan ang Panginoong Kristo bilang ating liwanag o ilaw ay ang makatotohanan na ang mga salita ni Jesus ay tunay na liwanag. Hindi lamang ang kanyang pinakakarakter or persona ay ilaw o liwanag. Hindi lamang po ang kanyang halimbawa ang ating pong tanglaw o ilaw, liwanag sa ating buhay. Ang kanyang banal na salita ay nagbibigay po ng kaliwanagan sa mundo na ito na ating pong ginagalawan. Yung mga pari sa templo, talagang inutusan nila yung mga chief na mga pari at mga pariseyo na aristuhin ang Panginoong Kristo. Nung sila po ay bumalik at hindi nila dala-dala ang Panginoong Hesus, ang mga otoridad na ito ay nais nilang malaman bakit hindi nila inaresto ang Panginoong Hesukristo. At ito ang kanilang sinabi. Sa Juan Kapitulo 7, talatang 46, sumagot ang mga kawal, kailan may walang taong nagsalita ng gayon. Namangha po itong mga sundalong ito na dapat ay aaristuhin nila si Jesus bilang pagsunod sa utos po ng mga namumuno sa kanila. Ngunit namangha sila sa mga salita na binibitawan ng Panginoong Hesus. Sinong ibang persona ang nakakapagsalita ng mga salita katulad ng mga salitang binibitawan ng ating Panginoong Kristo? Sinong tao po ang malinaw at sigurado po na nakapagsasabi sa atin kung papaano po ang tao makakapunta sa presensya ng Diyos doon po sa langit? Sino ang isang tao na makapangyarihang nakapagsalita tungo po sa mga pagbabago ng hindi lamang isa, dalawa, milyones, bilyones ng mga tao na nakilala ang taong ito at nagkaroon po ng pagbabago sa kanilang buhay? Tingnan po natin ang mga salita na lumabas sa bibig ng Panginoong Kristo. Sa Marcos Kapitulo 13, talatang 31, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi kailanman lilipas. Kaya nga, nung marinig ng mga tao ang sinasabi ni Jesus, yung mga salita na lumalabas sa bibig ng Panginoong Kristo, sila ay patuloy na namamangha sa kanyang mga pagtuturo sapagkat ang kanyang salita ay tunay na may kapangyarihan. Hindi lamang po siya nagsasalita ng mga salita na gano'n na lamang. Bawat bitawang salita ng Panginoong Kristo ay may kalakip po na kapangyarihan. Ayon sa Juan Kapitulo 6, talatang 63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang laman ay walang anumang pakinabang.
Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Bakit may kapangyarihan po ang salita ng Panginoong Hesus? Sapagkat nandoon po ang Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang nagsasalita ay Diyos mismo, ang Panginoong Kristo mismo. Kaya nga ang mga salita na lumalabas sa bibig ng Panginoong Kristo ay may kapangyarihan na magliwanag po sa buhay po ng bawat isa sa atin, bagamat tayo po ay namumuhay sa gitna na ito ng kadiliman. Di baga ang salita ng Panginoon ay nagtuturo sa atin kung papaano po dapat tayo namumuhay na may kaayusan sa mundo na ito. Di baga ang salita ng Panginoong Diyos ang siyang liwanag sa mga hakbang na ating pong inihahakbang sa araw-araw. Di baga ang salita ng Panginoon ang siyang nagbibigay sa atin ng kapayapaan at kaaliwan sa mga panahon ng kabalisahan. Siyang nagbibigay sa atin ng kasiguruhan na humakbang tayo ng tuloy-tuloy pa sa panahon ng ating pong mga kahinaan. Ang sabi po sa aklat po ni Juan sa Kapitulo 14, talatang 10, hindi ka ba sumasampalataya na ako'y nasa Ama? At ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasabi mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nananatili sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Ang salita ni Jesus ay tunay po na liwanag, sapagkat ang mga salitang ito ay salita ng Diyos Ama. Kaya nga, kapag pinakinggan natin ang salita ng Panginoong Hesus at sinunod natin ang kanyang mga sinasabi, naririnig natin at sinusunod po natin ang Diyos Ama. Ang naririnig po natin ay salita mismo ng ating Panginoong Diyos. Ang tanong ko po, sumusunod po ba ang bawat isa sa atin sa salita ng Diyos? Kung sisiyasatin po natin ang ating po mga buhay, maging sa Paskong ito at sa darating pong bagong taon, ang buhay po natin, characterize po ba ito ng pagsunod sa salita ng Panginoon? Kung hindi po, ito po yung panahon na desisyon na natin at sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, nais kong sumunod sa iyong kalooban ayon sa pahayag ng iyong banal at makapangyarihang salita. Isa sa mga regalo na nais po nating ipagkaloob sa Panginoong Hesus, maging sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan sa Paskong ito, ay ang mga puso na handang sumunod at magpasakop sa kanyang kalooban. Kung ikaw ay nakikinig po ng mensaheng ito, ang dalangin ko, kilalanin mo si Jesus na yung Panginoon na tagapagligtas. At ang pangako ng Panginoon, hindi ka nalalakad sa dilim, bagkus ikaw ay lalakad sa kaliwanagan. Ang Panginoong Hesukristo mismo ang magliliwanag sa buhay mo. Gagabay sa iyo sa pamagitan ng kanyang salita, at sa mga salitang ito, makikilala mo siya, lalo na yung kanyang mga halimbawa na iniwan niya sa atin upang ito din naman ay susugan ng bawat tunay na mananampalataya. Nais ko po muling batiin ang bawat isa sa inyo ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon. At nawa lalo pang lumawak ang nasasakupan po ng salita ng Panginoon na ipapahayag po ng bawat isa sa atin, sa ating po mga tahanan, maging sa pagdiriwang po ng Kapaskuhang ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon at patuloy po tayong umasa na hindi niya tayo iiwanan at hindi niya tayo pababayaan. Alalahanin ninyo, ang Panginoong Diyos ay nagsabi, "Ako ang ilaw ng sanlibutan," sapagkat ang kanyang persona mismo ay tunay po na ilaw.
At ang kanyang halimbawa ay tunay po na tanglaw sa landas ng buhay na to, at inilawanan po tayo hindi lamang ng kanyang halimbawa, kung hindi ang kanyang makapangyarihang salita na siyang patuloy na gagabay at magliliwanag sa landas ng buhay ng bawat isa sa atin. Panginoon, narito po ang iyong banal na salita. Pagpalain ninyo ito sa puso't isipan ng bawat isa na nakakarinig po nito, tungo po sa kaligtasan ng mga kaluluwa at sa amin po ng mga mananampalataya, tungo po sa pagnanais po na talagang sundin ang iyong kalooban, sundin ang iyong salita, at hawakan po ang mga katotohanan ito sapagkat ito po ay magkakaroon ng tunay na katuparan sa buhay po ng bawat isa na tumatalima at sumusunod sa mga salitang ito. Pagpalain ninyo po ang bawat isa, Lord. Kung meron po mga kapatid na nasa baning ng karamdaman, hinihiling ko po ang kanilang kagalingan. Kung meron kami mga mahal sa buhay na kasama namin ngayong araw na to, na hindi pa sigurado ng kanyang kaligtasan kay Kristo Jesus, nawa magdesisyon sa ngayon na kilalanin si Jesus na kanyang Panginoon na tagapagligtas at humingi siya ng kapatawaran sa kanyang kasalanan at sumampalataya siya sa Panginoong Jesus at tanggapin niya sa kanyang puso't isipan at buhay ang Panginoong Kristo bilang kanyang personal na tagapagligtas. Maraming salamat po. Ibinabalik ko po sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian. Nawa ang masaganang biyaya ng Diyos Ama, ang pag-ibig ng Panginoong Hesus at ang pangunguna at pag-iingat ng Banal na Espiritu ay patuloy na sumaatin ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Magandang umaga po muli mga kapatid at pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po.